Sabi nila, kapag seaman ka, manloloko ka. At ako naman tong si tarantado. Pinatunayan ko naman na totoo ang sinasabi nila. Ako si Jairus. Isang seaman loloko dati. Seaman duwag. At may sikretong malupit na nakakapagpabigat ng buhay ko. Ang napasukan kong trabaho, hindi naging madali. Lalo na emotionally at physically. Hindi ko iniinda ang lahat ng hirap para sa pamilya at para sa pangarap ko. At isa sa nagpapalakas ng loob ko ay ang girlfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Cha. Sobrang mahal na mahal ko siya. Pinaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal at siya rin ganun din. Ipinaparamdam niya sa akin yung pagmamahal niya kahit LDR kami. Mula noon hanggang ngayon hindi siya nagbago. Sa tuwing aalis ako, hindi na ako nagpapahatid sa airport. Kasi ayokong makita nila akong malungkot. Ang sakit sa pakiramdam na aalis ka ng bansa, kung saan kasama mo yung mahal mo sa buhay. Pero kailangan Kailangan kong magtrabaho. Sa Pilipinas at sa barko, kilala ako ng mga kababayan na stick to one. Sobrang loyal sa girlfriend. Maikwento ko lang, college pa lang nang maging kami ni Cha. Hanggang sa nagkaroon manigarilyo, hindi ko magawa. Mambabae pa kaya. Ilang taon na kami ni Cha. At sabi ko sa sarili ko, hindi ko sisirain ang tiwala niya. Kaya habang tumatagal ako sa pagtatrabaho, nakakapag-adjust naman ako kahit papaano. Pero dumating talaga sa punto na tinamaan ako ng sobrang lungkot. Yung tipong hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. At ang nakakalungkot pa dito, ang mga kasama kong Pilipino, kinakantsawan pa ako. Kaya sa mga oras na yun, naging mahina at naging marupok ako. Nahulog ako sa tukso. Nagkaroon ako ng iba't ibang babae. At lahat sila, nagalaw ko sa gitna ng kagipitan ng schedule ko. Alam ko, maling-mali yung ginawa kong yun. Alam ko, hindi lang ako nadaan sa kantsaw noon. Alam ko, ginusto ko rin yun. At napagtanto ko, kaya simula nun, ibinaon ko na lang yon sa limot. And then, lumipas ang mga panahon. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, mas magiging matalino ako ngayon. Magiging for fun na lang ang lahat ng magiging babae ko. Habang tumatagal, nakukonsensya na ako.
Tinatanong ko na ang sarili ko na, bakit? Bakit ko pinasok yung ganitong klaseng sistema? Ano na nga ba yung nangyayari sa akin? Dati naman, nakakayanan ko ang lahat ng hirap at lungkot. Pero bakit ngayon, bumigay ako? Hindi na ako to. Hindi na ako to. Hindi na ako yung dating Jairus na minahal ni Cha. Hindi na ako yung taong minahal ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Kaya dapat hindi ako magmalinis kasi hindi ako matino. Mahal na mahal ko yung girlfriend ko, pero bakit ko siya sinasaktan ng hindi niya alam? Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa ko sa kanya. Hindi na ako deserving na mahalin pa ni Cha. Habang nagmumukmuk ako, biglang may nagsalita na galing sa likod ko. Ang sabi ba naman, kung mahal ka niya, tatanggapin niya ang lahat ng ikaw at mapapatawad ka niya sa kung ano man yung nagawa mo. Nung siya kung bakit ako nagdadrama at bakit daw ako kumakausap ng sarili. Mukhang malayo daw yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin sa nakita at narinig niya. At ang sinabi ko na lang sa kanya, mahal na mahal ko si Cha. Hindi naman ako ganito dati. Sobrang lungkot lang na malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Wala kang mapupuntahan. Tapos kahit libutin mo yung buong barko, yung tanging nasa paligid ng barko, puro tubig lang. Wala naman akong magawa. At nasa gitna lang ako ng dagat. Lagi kong iniisip, dati naman kinaya ko yung lungkot na nararamdaman ko. Parang hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kayang labanan. Habang tumatagal, lalong humihirap. Halos mamatay-matay na ako sa lungkot. At kahit anong tatag ko, at sabi sa sarili ko na kaya ko to, wala ring nangyayari. Kaya nang gabing yon, na kinausap ako ni Sheena, dinaan ko lahat sa iyak. Umiyak ako sa harap ni Sheena. Sabi ko, minsan kahit anong tatag at tibay mo, may pagkakataon talaga na bibigay ka at babagsak ka. At sumagot naman si Sheena ng, parehas lang tayo ng nararamdaman. Sakripisyo at pagtitiis. Basta lahat ay nagkaroon ng time. Napadaong ako sa katawan ni Sheena. Hindi namin sinasadya. Kahit alam ko may asawa at anak na siya, hindi ko naisip yung girlfriend ko. Dumating sa punto na parang baliwala na sa akin si Cha. Kahit hindi kami mag-usap, ayos lang. Basta sa isip-isip ko nun, ang relasyon namin ni Sheena, pangbarko. 3 kontrata na nang magkasama kami ni Sheena. Hanggang sa hindi ko na natatawagan si Cha. At paulit-ulit ang mga nangyayari sa amin ni Sheena. Isang araw, tinanong ko si Sheena kung ano yung magiging setup namin. Wala siyang sagot. At habang tumatagal, nakaramdam ako na minamahal ko na pala si Sheena. Napatanong na ako sa sarili ko. Willing pa nga ba ako na iwalayan si Cha para sa kanya? Pero
Ayaw iwan ni Sheena ang asawa at anak niya. Alam ko naman yung katotohanan na yun eh. Na ginagamit lang namin ang isa't isa. Pero sa loob-loob ko, alam ko, tinamaan na ako kay Sheena. At nang makababa na nga kami ng barko, hinarap ko si Cha at ang pamilya ko. Sumalubong sa akin ang mukha ni Cha. Masaya siya na nakarating na ako sa Pilipinas. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya na para bang may dinadala siya. Ako naman, hindi ko maikuble yung takot ko. Pinipilit kong maging masaya kapag kasama nila. At sa tuwing nakakasama ko ang girlfriend ko, tumatahimik na lang ako. At lagi niyang napapansin yun. Kaya ang palusot ko na lang, masama ang pakiramdam ko. And then after 1 week, saka ko lang na-contact si Sheena. Si Sheena ang babae ko sa barko. At nagulat ako sa ibinilita niya sa akin. Sabi niya, ipinalaglag niya ang anak ko. Ipinalaglag niya ang anak namin. Sa araw pala mismo na nakauwi kami ng Pilipinas, ipinalaglag niya ang bata. Nang malaman ko yun, napatahimik na lang ako. Pumunta ako sa isang sulok. Tulala. Ang sakit. Sarili naming anak, pinatay niya. Sobrang gulo ng isip ko nun. Nasaktan ako. Kaya hindi muna ako na kanya yung totoo. Hindi ko pa rin mayaya na magpakasal si Cha. Kasi alam ko may mga kasalanan ako. Gustong-gusto na niya na tuparin ko daw yung pangarap niya na makapaglakad siya sa altar at magsabi ng I do. Kapag binibring up niya yon, yung tungkol sa kasal, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Kahit sa pamilya niya, ang lakas lagi ng pagtibok ng puso ko. Kapag hindi kami nagkikita ni Cha, nagkukulong na lang ako sa bahay. Hanggang ngayon, hinihila ako pababa ng depresyon ko. Wala akong makausap at wala akong mapagsabihan ng problema. Lagi ko na lang ipinagdarasal na sana sa akin na lang napunta ang sakit. Sana ako na lang yung pinaparusahan. Sana hindi na lang si Cha yung nagkasakit. Ang hirap-hirap, gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang bumitaw. Hindi ko lang ipinapakita sa girlfriend ko na hinang-hinana ako. Lalo na kapag nakikita ko siyang nahihirapan sa kalagayan niya. Hindi ko na kaya na dalhin ang lahat. Habang siya nakikipaglaban, ako naman unti-unting bumabagsak. Nawawalan na ako ng pag-asang mabuhay pa. Okay lang mawala ako sa mundo. Basta wag lang yung girlfriend ko. At habang sinusulat ko ang secret file na to, bumabagsak ang mga luha ko.
At siguro, isa ito sa mga paraan para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon, sising-sisi ako sa lahat ng mga ginawa ko. Alam ko naman na may mga taong huhusga dahil sa mga nagawa ko. Pero sana matulungan niyo ako. Yes, mga mahal, nagbabalik na po ang holiday pero pumasok na DJ. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para sa kanyang programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Oo. Nandito pa rin ako at hindi kayo iniiwan. So imagine ninyo, kayo nagpapahinga, ako nagtatrabaho. O hindi ako nagre-reklamo talagang ginusto ko to kasi nga mas makakatipid ako sa aircon. Di ba may mga pagkakataong ganun, yung mga kunwari holiday pero pwede ka rin pumasok sa office mo. Minsan mas pipiliin mo na lang din pumasok para makatipid-tipid sa aircon. Ako kasi dalawa yung binubuksan ko dito sa booth. Oo. Kung kayo'y magagawi sa Love Radio booth, alam yan ang mga bisita ko at alam yan ang mga kapwa ko DJ na kapag pumasok sila sa booth, sobrang lamig. At minsan nang sinabi ni Titan Jello na ganito pala pakiramdam ng hotdog sa freezer. Oo, ganun kalamig ang gusto kong temperatura. Siguro dahil malamig ang love life ko, di ba? Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Ang dami kong sinabi. Sabi ko kanina, mahal, since araw ng kagitingan, di ba nga kapag magiting, usually matapang, parang bayani, nagsasakripisyo. I-relate natin dyan ang ating topic tonight. Sabi ko, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Yung hindi lang sweet, kundi tunay na matatag at maaasahan. Wow! Sana all maaasahan. O ito, mahal, sabi ko kanina, una, magiting yan kapag hindi takot sa salitang commitment. Ito yung mga taong hindi takot magstay kahit may problema, hindi umaalis kapag may pagsubok at handang ayusin ang relasyon kaysa takasan o i-ghost ka. Diba? Napaka-basic niyan. Mas masaya yung jowa na kasama mo, talagang matapang, na kapag may problema, hindi ka iiwan. Kasama ka hanggang pagtanda, hindi after magkaroon kayo ng bata. Diba? May mga taong or jowa na kapag nagkabata kayo or nagkaroon kayo ng supling ay talagang nga namang umaalis. Diba? Kaya ang daming single dad at single mom dahil dyan sa mga hindi magigiting na jowa. O ito na, mahal, pangalawa. Magiting yan kapag handang magsakripisyo. Kasi nga, di ba, pag magiting, willing ka mag-sacrifice. O, di ba? Ito yung sinasabi natin na jowa o tao na marunong magbigay, hindi puro sarili lang ang inaatupag. Di ba? Kahit malit na bagay yan, mahal, mas okay kung ibibigay ng buong buo at may puso. Oras, effort, syempre pag-unawa sa mga pagkakataong may toyo ka. Di ba? Kuya, pagiging sakripisyo rin yun or sakripisyo rin yun ng jowa mo. So then again, ginagawa niya to para sa'yo, para sa relasyon nyo. At kung yung jowa mo ay madalas magsakripisyo at ikaw ay puro pakabig lang, huwag ka mag-alala, mahal, nasa iyo ang problema. Kaya dapat ganun, give and take. So kapag may mga pagkakataon na pwede ka naman mag-adjust, pwede ka naman magsakripisyo, 'di ba? Ano ba naman yung susunduin mo, or kung susunduin mo kung may kotse ka, o hindi lang babae ang pwede manundo, hindi lang lalaki ang pwede manundo, both parties yan, pwede kayong manundo. O di kaya kung ikaw ay princess, ano ba yung passenger princess, magbigay ka naman, gulatin mo ang jowa mo, ipagas mo naman ang full tank. Diba? Para fair and square naman sa relasyon at sa partnership. Hindi pwedeng ikaw lang at ikaw ang nakikinabang.
Hindi rin naman pwede na lagi na lang ang jowa mo ang nagsasakripisyo, ha? Please make sure na it's equal para naman ang relasyon nyo ay tumagal, di ba? Anyway, mahal, balik muna tayo sa Rakrakan Music. Kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila page, FB and TikTok, kaya tuloy natin ang kulitan doon. But for now, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang kay Kim Chino, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:30 PM na po. Kasama nyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating Top Secret Sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang gabi. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, DJ Rocky, DJ Titan. Good evening po. Good evening din po. Ayan, lakasan lang natin ating boses, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Isa. Isa. Tama po? Tama po. Isa with an S or Isa as with a Z? S. S. Isa. Isa, dalawa, tatlo, ganon. Yeah. Ma'am Isa, ilang taon na po kayo? 34 po. 34. Alright. Sang lupalop ka naman galing, Isa? Australia po. Australia. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Isa, 34 from Australia. Ano ang top secret mo? Inakyat ko yung CCTV camera ng bahay ng partner ko para makita ko yung laman ng SD card. Tapos doon ko nakita lahat nung ginawa niya. Inakyat mo yung CCTV ng partner mo, kinuha mo yung SD. SD card at pinanood mo yung laman ng SD card na yun. Tama? Oo, tama. Bigyan mo nga kami ng konting background tungkol sa inyong relasyon ng boyfriend mo. Saan kayo nakatira? Magkasama ba kayo? Magkahiwalay kami ng bahay. But, every weekend magkasama kami. Because weekdays nag-work kasi kami dalawa. So, hindi pa kami nagsasama kasi parehas kaming single parent from previous relationship. Although may plano kaming, eventually mag-move in together. Almost 2 years na kami. Actually, mag 2 years na kami this April. And nakaramdam ako ng somethings of last year around March last year. Exactly a year ago. Something was off. So, naghahalongkat ako sa gamit niya. Hindi ko naman ako ganun. Pero something was off. Pero yung pagtrato niya sa akin, okay naman. Tapos may nakita akong condom, bedside drawer niya. And then, something that we never used before. And it wasn't there before. Then, so first time ko yung nakita. That was around March last year. And then I confronted him about that. And then, obviously, he denied. He said, nakita daw niya yun sa belongings niya before. It's old. Ganyan. Na daw yun.
dapat daw itatapon niya, nalimutan lang daw niya. So, naniwala naman ako. Pero, it's already, sa back of my mind. So, hindi ko in-ignore ko na lang. Tapos, I don't know. So, nung around March yun. Tapos, around, September, again, September, the same year, last year, naiwan niya yung Apple Watch niya. Nasa, siya, nagpunta siya sa ibang state. And naiwan ako sa bahay niya. So, naiwan niya yung Apple Watch niya. And then, I went through it. May message dun sa isang person na, sabi niya, parang may mga update siya na nasa bahay na daw siya. Tapos, sabi ko, bakit siya nag-update dito? So, kinuha ko yung number. Tapos, yun yung araw na uuwi na rin siya. Galing siya sa, work trip niya. Ginawa ko doon sa number, minessage ko. Tinry kong tawagan. Wala nag-pick up. And then, when he got home, I confronted him. Obviously, he denied. He said, friends lang daw sila. Actually, neighbor niya yun eh. Neighbor niya. Tapos, friends lang daw sila. Then, before that, magkakilala na daw sila before kami magkakilala. So, ako naman, okay, sige. May mga babae siyang kaibigan. So, tuloy lang sa relasyon. The doubt na, sige, friends lang sila. So, tuloy lang kayo sa relasyon after nung ganong klaseng confrontation? After that confrontation, nag-away kami. Nag-away kami, yan. Kasi mayroon na akong naramdaman eh. Mhm. So, September, October, November. Tapos, ayun na, dumating na nito lang, February, again. May nabasa na naman ako. Sa Apple Na- Watch? Hindi, sa Apple Watch na naman na, yun na naman, update sila. Tapos hanggang sa bandang huli, may nakasulat na, thanks babe. But like, why would you call her babe kung friends lang kayo? Tapos may love ya. Ganun. Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Parang... Tapos may sa bandang huli nung message, dun na parang something, iba na talaga to. So sabi niya, thanks babe, love ya. And then, ayun na. So, kinonfront ko na uli siya. Sabi ko, bakit may ganyan? Bakit may ganyan tawagan? Alam mo yun? Sabi kong ganon. Tapos, tudutanggan na naman siya. Sabi niya, ganon daw sila magtawagan. Ganyan to, ganon. Sabi ko, Ay, pwede palang tawagin Wala. yung isang friend na babe. Oy, dude, babe. Ganun daw. sabi ko, iba na to. So, umalis na siya sa work, no? Sabi ko, eto na to, sabi ko, may mali talaga. So, isip paano ko mapapatunayan? Kasi hindi umaamin eh. Sino ba naman may gustong umamin, di ba? Tapos, inakyat ko talaga yung CCTV niya Gano'ng kataas tong CCTV na to? At saan to nakapwesto? Nakapatong sa lang labas siguro. ng garahe. So, Labas every ng time na may garahe. entry ng kotse niya, labas ng kotse niya, andun lahat yung timestamp. Mhm. Kasi motion detector. So, hindi siya yung... So, yung nagsisave lang dun sa app or sa SD motion. Mhm. Wait lang. So, Isa, kasi di ba may app yung CCTV na yan? Oo. May access ka dun sa app na yan, sa account na yan, or wala? Wala. Wala kang access sa CCTV niya. Alright. Pero dun sa susi ng bahay niya meron? Meron. Okay. So, yung CCTV niya nung inakyat ko, nilagay ko yung SD card sa reader. Doon ko nakita lahat. So, it's been going on since last year nga. March or April. Yung simula nung pagpunta nung kapitbahay niya sa bahay. So, every Tuesday, yun yung... Kasi spend ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Alis ko Monday. Tas work.
Tapos balik ulit. Ganun yung routine namin. So every Tuesday, kumakatok si babae sa bahay. Na gabi na yung sinisigurado niyang tulog na ako, nagbababay na kami. Yung ganun. Tapos, Makiki-midnight snack dun sa boyfriend mo, ganon. Ayusin yung maybe. tubo. Tapos yung timestamp, syempre may motion na naman. Like she stays there for like 2 hours. So she'll come over around 10 p.m. Leaves midnight, and then there was this some few nights na siya overnight ganyan. Sabi ko, ito na nga, yung ganun na, 'di ba? So I confronted him na ito na, may hard evidence na tatanggi ka pa, 'di ba? So yak-yak siya, ganyan, magbabago. Ako naman, syempre, mahal ko. Medyo, sabi ko, baka nga magbago. So, eto ngayon kami, I gave him a chance. Ngayon, ako, kinakain ng, yung Trust issues mo. trust issues. Tapos, Napapraning ka. yes, wala akong peace of mind. Pero todo naman siya sa niya, sa assurance, pinipindrap niya ako. Gusto nga niya, yung GPS niya, gusto niya ipaano sa akin. Mga ganun, password niya, lahat na sa akin. Sabi ko, enough ba to? Pero, tas siya, rin siya, siya sa therapy, nag-book siya sa mga therapy na, sabi ko, I think, may root to childhood trauma mo to. Sabi kong ganon. May pinanggagalingan ka kung bakit mo kailangan ng validation, kasi yung relationship natin napakasaya, walang flaws na, I mean, hindi naman perfect lahat ng relationship, pero tinatrato mo ko ng tama, tinatrato kita ng tama, both of may second chance na natin to sa isa't isa kasi pares tayong single parents. Nag-usap na tayo na magsama in the future, tapos ikaw sabi mo sa akin you wanna marry me, ganun. So, sabi ko, I think, ikaw, sa sarili mo, kasi namulat ka sa Western culture, kasi dito siya lumaki. Mhm. So, I think sa kanya, but inamin naman niya na exposed siya sa ganitong bagay. Sabi niya sa akin na, yung dad niya, na witness niya na nag-chichit harap-harapan sa mata, sa mom niya, ganyan. So, parang exposed siya. Meron siyang childhood trauma na pinanggagalingan na siguro sa sarili rin niya, yung previous relationship niya, yung lack, may lack. So siguro validation, ganyan. Alam mo yun, tas ngayon nung na-meet niya ako, binigay ko yung kaya kong ibigay sa kanya. Syempre may anak din ako. Binigay rin niya sa akin yung kaya niya ibigay sa akin, na tinanggap ko rin. So akala ko talaga napakasaya namin, satisfied kami sa isa't isa. So ko rin nagbago rin yung sex life namin dun sa duration ng pag-cheat niya. So Ano na bago? as in yung Titan Jello DJ, nagdadamit na ako, naglalingerie na ako, whatever, wala. I mean, tumatayo, pero Walang parang, gana. ano bang mali sa akin? Yeah. I mean, ako, bilang pagkababae ko, syempre, hindi ko na, parang hindi ko nabibigay yung, tingin ko na parang na-fail ko siya, na hindi ko nabibigay yung, needs niya sa, di ba? Yun naman pala, may iba siyang pinagkukunan, doon ko na napagtanto, na, alam mo yun, doon pala sa iba. Tapos, ako rin, siya rin, di niya rin napufulfill yung niya sa akin, ganun. So, ako, parang, siguro nga, kasi nagpa-check pa kami ng testosterone level niya. Which is below average din nga. Part of it is, below average kasi, na siya, sa age na siya sa ganun. So, inisip ko, sige, baka lang to, may... Parang physical na aspect. May ganun nga. Part of it is, yun din. Pero talagang may may iba rin So, may physiological, may emotional pala na gaganap behind. Lahat-lahat, yes. So, ayun na nga. So, at the moment, sige, binigyan ko ng chance. Tinapat ko siya. Sabi ko,
kailangan mong magpa-test, you know? Kasi I don't know if siya lang, kung ayun lang ba yung di ba? Ayun lang yung nakita ko sa video, yun lang yung nagpupunta. Pero yung niya, yung kotse niya, lumalabas din ng, alam mo yun, iba, after hours na sabi niya tulad na siya. Pero lumalabas din yung kotse niya, ibang pinupuntahan or whatever, I don't know. So, hindi niya inamin yung part na yun. Pero sinabi ko sa kanya, hindi kita ma-fully, hindi ko matatras kung hindi mo amin sa akin, kung alam mo yun. Sabi naman niya, pumupunta siya doon sa, mga iba niyang kaibigan. Sabi ko, okay, sige. So wala siyang inamin tignan ibang natin. tao. Wala naman siyang binanggit pa na may nakakarelasyon siya or chuk-chak channel Wala. tulo ng Twitch. Wala. So nagpa-test Wala, ba siya? wala. Talaga? Natuloy yung test? Yun na nga, kinukulit ko siya. Sabi ko, sinabi mo sa akin, ikaw nagsabi sa akin. Siya mismo nagsabi sa akin na magpapatest siya actually. Sabi ko, yun, hanggang salita na lang. 'Di ba? Na, kailan mo ba yan igaganon? Sabi niya, ibubuko na. So, tignan natin. Sabi niya, this weekend, sabi ko, basta, walang mangyayari. Kung walang mangyayari sa atin hanggat wala yan. Or, actually, iba na yung tingin ko sa iyo Sabi kong ganun. Siguro, kailangan muna natin, mag-separate. Ayaw naman niya. Sabi niya, babaguhin daw niya yung sarili niya. Sabi niya, eye-opening, ganyan. Wala daw ibang nagpabago sa kanya before. Siguro, sabi niya, gusto daw niya magstay sa akin. Nakikita daw niya yung future niya sa akin. So, which is ako naman, nakikita ko rin naman talagang napakalaking turong din niya sa akin Kasi inassist niya ako din sa anak ko nung yung times na wala dyan yung tatay ng anak ko para mag-assist din. Siya yun nandyan So, ang sa akin lang, kaya mong gawin to sa akin, pero bakit may ganun sa side? Ano yun? So, sa akin, feeling ko naman na wala sa akin ang mali. Nasa kanya na yun. Insecurities na niya yun. Na kailangan niyang baguhin yung sarili niya. Para, yun na nga yung sinabi niya sa akin, na ayusin niya yung sarili niya to be worthy of my love. Sabi niya gano'n. So, I hope, wag niyo sana akong i-judge kasi feeling ko naman, magbabago sana yun. May nagbabago naman talaga. Yeah. Alam mo, Isa, believe nga ako sa'yo at tingin ko, ganun din naman siguro si DJ Rocky sa pangunawa sa kwento mo na may babae na grabe ang pangunawa. Di mo, minention mo pa kanina na, hindi lang siya basta nagbababae or gumagawa ng kalokohan, may history to. May root. May root to, may ugat to. Di lang basta surut. Oo. Backtrack tayo, alamin natin kung ano ba yung pinagmumulan ng ganito niyang Behavior. Kumbaga, ito ay nagsistem doon sa, sabi mo nga, parang childhood experience niya. Ito bang boyfriend mo ay half Pinoy, half Australian? Actually, siya, full Filipino. Tapos, Migrate sa Australia. migrate sila dito nung mom niya. Tapos yung mom niya nag-remarried ng Australian. So, Okay. Laking na talaga Australia. oo, laking Australia talaga siya. Mabait naman talaga siya. Tinarato niya talaga ako ng tama. Kaya nga, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. And 6 years yung gap namin. So, I mean, inisip ko talaga, mature na to, hindi na to, alam mo yung gagawa ng Pero, yun na nga, natutuwa naman ako kasi inamin nga niya na expose nga daw siya sa ganun sa bahay nila. Na nakita niya yung harap-harapang panloloko sa mom niya nung rin niyang stepdad. Na inintindi ko talaga. Nakatulong din yung background ko na mental health nurse kasi ako. So, inano ko talaga yon, inisip ko talaga na. Kaya pala ganyan ka mag-handle. Kasi, di ba yung iba talagang dadabo ganyan. Ikaw tinatanong mo pa Yes. Kumbaga, okay, kailangan ko ng ebidensya. Very, parang calculated yung kanyang galawan or parang merong proseso yung ginagalaw nitong ating caller, no? So Yes. ngayon, Isa, nandun kayo sa proseso of rebuilding the trust. Tama ba?
Oo, nandun ako. Nandun kami. Anong ginagawa mo para din matulungan yung sarili mo na mag-heal doon sa trust issues mo dito sa guy? Alam ko kanina nabanggit mo, 'di ba, na marami na siyang ginagawang parang measures para maipadama sa iyo na katiwa-tiwala siya ulit, na dapat mo siyang pagkatiwalaan. Ikaw naman, ano naman yung parang ways mo of acknowledging or accepting that those actions, and ikaw din para mag-heal ka din doon sa trust issues mo? Ito na nga, DJ Rocky. Dito ako medyo nag-struggle na sa sarili ko. Kasi may ginagawa ako pero I think it's not enough. I think I need to seek professional help na, therapist. Kasi siya may ganun, ako wala. So sarili ko lang talaga. Tapos wala rin ako mapagkwentuhan. So kasi syempre may pinoprotektahan akong image niya. Kilala siya ng buong family ko, tsaka ng mga kaibigan ko. Kaya ako napatawag kasi nahihirapan din talaga ako na ano yung sarili ko, tulungan. Although, ang inaano ko lang talaga is dasal, DJ Rocky. Nagdadasal talaga ako. And, obviously, nakakatulong naman. Pero ito nga, yung speaking out loud of what happened, medyo gumang yung dibdib ko. Kaya, ayun. Kaya napatawag din ako. Kaya, and also yung mga naririnig ko kasing advice sa inyo. Very kayo different kayong personality ni DJ Jello tsaka ikaw DJ Rocky. Napaka nyo rin, very open-minded, and yung advice nyo talagang rin, yun talaga yung mga ginagawa natin sa mga pasyente namin. Ano mo yun? Practical advice. Yes. Na Therapeutic ba? Baga. Yes. Thank you. Hindi naman namin din to pinag-aaralan. No? Although, parang kumukuha kami ng ideas dun sa mga professional din na mabigyan din kami ng tamang guidance kung nakikipag-usap kami sa mga callers namin. Pero na-appreciate namin tong ginagawa mo. At salamat sa malaking tiwala mo sa amin. No? At sana talaga napapagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Hindi kami eksperto dito, ha? And kami yung mga kaibigan mo ngayon na makikinig sa'yo. Kasi ang hirap, dude, nung ginagawa ni Isa, ha. I mean, ang hirap nung kalagayan niya kasi pinoprotektahan niya itong taong mahal niya. Pinoprotektahan niya yung imahe nitong taong mahal niya dun sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. Hindi niya masabi na ito yung ginawa sa akin ng taong to, na sinaktan ako, na hurt ako ngayon, in pain ako ngayon because of this guy. Kasi baka mag-iba yung tingin nila sa kanya. Pero, diba? partner, ang tanong, hanggang kailan? Yun na nga. Hanggang kailan mo po proteksyonan yung sarili mo dahil takot ka na naman masaktan o mawala na naman yung taong minamahal mo, Isa? Ito na nga, sinabi ko sa kanya, I mean, pag wala, although alam ko yung therapy, it'll take months, sometimes years. Wala akong mag-wait 6 months, and then if I see any changes, okay, sige. At sa sarili ko rin. Pero talagang, kasi yung previous ko, similar yung nangyari din. So, Yes. yun talaga, nilakasan ko yung loob na iwan siya kahit buntis ako. So, sobrang bigat. Parang feeling ko, dun pa lang sa ginawa kong previous na yun, sobrang bigat na rin talaga nun. Na buntis ako, iniwan ko siya. Parang ito ba? I mean, oo, masakit din. Pero nung nakaya ko nga yun di kaya ko rin gawin pa. Alam mo yun, kaya ko rin mag-let go. Pero, Na wala nang mawawala. Alam mo yun? Although Pero- mawawala siya, pero tingin ko kasi yun na yung pinakamabigat sa buhay ko na tama. buntis ako, tapos may panloloko, lahat-lahat na, tapos buntis pa yun isa. So, sobra rin yun. Grabe yun pala na lang yun. yung No? iniisip Yes. ko sa sarili ko. Pero Isa, kasi nasa stage ka rin ngayon ng sarili mo na pagod ka na ulit mangilala eh. Yes. Ano kasi Actually, I favorite told him color that. mo? Totoo yun ah. Ano Sabi ko, favorite color mo? Anong favorite food mo? Ang hirap, 'di ba, Isa? Nandun ka sa parte ng buhay mo na bibitawan ko ba to? Baka pwede ko pa tong ayusin kaysa bitawan na manghingilala na naman ako at wala akong kasiguraduhan kung magiging maayos din yung relationship namin ng bago. Yes.
Exactly, natumbok mo. Actually, we sat down and then we talked about it and then sinabi ko talaga sa kanya na honestly, ayoko nang magsimula uli, sabi ko Yes. ganun. Nakakapagod din na yan tayo, ganito, ganyan na naman, isipin mo rin na ganyan. Sinabi rin niya, sabi niya, lalo naman ako, sabi diba naman sa akin na may edad na rin siya, tumatanda na, ganyan, ganyan. Sabi niya, napaka-stupid daw niya na gawin yun na hindi, yun nga, sabi niya, hindi niya naman inano yung childhood, kasi hindi rin siya aware siguro kung kung bakit niya ginagawa. So, sabi niya, I'm just a stupid, ganyan. Bakit daw niya ginawa yun sa akin? Nandyan na lang ginto sa harapan niya. Bakit pumulot pa siya ng bato? Alam mo yun? Although alam ko yung flowery words na sinasabi niya, siguro, na rin naman niya, na-realize niya. Sabi niya, at this point in time, his future is more important than anything else. Kasi nga, at the end of the day, pag lumaki na yung mga bata, dapat yung kasama mo sa buhay is yung talagang sabi sa kanya na rin niya, may realization na rin naman siya. So sabi ko, okay, may realization siya. So sabi ko, sige, panghawakan natin yan sa pag-uusap natin na to, na ayaw na natin magsimula. Tapos nakikita natin yung sarili natin at this at this point na magkasama, kasi sobrang talagang nakiklik kami Ito lang talaga, may issue nga siya. So, hanggat hindi mo na yung issue mo, at ako rin, kailangan ko rin mag-heal, wag muna tayo magsama ng bahay. So, ayun na yun pag-uusap namin, sabi ko. Ito na yun. So, alam ko, challenging. And then, we have to navigate through our yung dynamics sa family. Yes. Sabi ko, challenging talaga. Pero siguro, ito na rin yung binigay ni Lord na kung masurpass natin to, malagpasan natin to, ito na talaga, 'di ba? Make it or break it lang naman Ito na talaga. So kung hindi, meron ka naman bahay, meron ako. So at least, hindi tayo sumasandal sa isa't isa. Kasi, yun ang mahirap yung Dependent kayo sa isa't isa. Yes. At least, kumbaga, two independent individuals kayo na Oo, nag-click yun. lang talaga, who complemented each other. Ganun. Yeah. So, nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Ngayon, nagsasalita ako, tingin nyo okay ako. Pero, deep inside, talagang parang may butas talaga yung dibdib ko na Alam namin. bigat-bigat na. Dama ka namin. Hugs! Isang group Thank hug! you. Woohoo! Thank you sa inyong dalawa. Isa, hindi ka nag-iisa. May Yes. kasama May ka. kasama ka. Hindi ka nag-iisa kasi tatlo kayo, di ba? Charat! Charat! Drama ko pa nga Sabi ko, walang puwang sa pangatlo dito sa relasyon na to. So, actually, sinabi ko sa kanya kung kumilala ka ng iba, bati ka na lang sa kanya. Sabi ko, doon ka na. Binigay ko na. Gusto mo tamang sagot? Sinagot niya ba yon yung tanong mo? Sinabi niya, lang daw talaga yun. Wala lang daw talaga. Totoo naman Sinabi yun. niya. Totoo yun. Totoo yun Real talk. Gusto mo? Gusto mo real talk? Yes, please. Totoo yun na alam mo kasi, sa isang relasyon talaga, ang pinakamabilis matukso. Alam naman natin yan, dami natin naririnig, kundi ang lalaki. Ako bilang isang lalaki, ako yung isa sa mga bumuboses din. Ayoko para protektahan ng mga kalalakihan. Pero, lahat ng kwento, ang unang-unang tanongin mo, ba't nasira ang relationship ninyo? Nagloko kasi yung guy. Ilan, may mga kwento na nagloko yung girl, pero karamihan ng kwento na nagloko yung guy. Bakit? Ang mga lalaki kasi minsan walang kakontentuhan. Yeah. Alam nila na mahal namin kayo. Alam namin na ikaw ang one and only namin, pero minsan kasi may mga pagkakataon na natutokso. Kaya nga, real talk na salita, nasa sayo yan isa kung paano mo i-handle yung relasyon na yan. Kasi may mga nangyayari talaga na relasyon na alam nilang
naglolo ko yung asawa nila, pero sinasabi nila sa sarili nila, basta sa akin naman umuwi. May mga ganun May mga ganun Hindi ka naman pinapalitan, dinadagdagan ka lang. May mga ganun na nangyayari talaga. And yun ang tinotolerate nung Ayun ang tinotolerate ng asawa. So, kung tingin mo na hindi ka komportable na ganun yung magiging takbo ng relationship ninyo, na may kahati ka, at hindi kaya ni Guy na ikaw lang ang gustuhin talaga niya at hindi siya gumawa ng kalokohan, siguro, dapat mag-isip ka na kung anong desisyon mo. Stay or leave lang. So, pero kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong magstay kahit nasasaktan ka, basta alam mo yung katulad ng paniniwala na umuuwi naman sa akin akin pa rin siya. Magstay ka. Ipaglaban mo kung ano yung pagmamahal mo. Ganun lang naman yan Merong mga magkakarelasyon na pinaglalaban niya yung pagmamahal niya kahit alam niyang niloloko na siya. Hindi dahil tanga sila. Dahil Kaya gusto nila. mag-stay. Gusto, choice nila Gusto nila mag-stay. So ngayon, Isa, nasa iyo ang bola. Nasa iyo ang bola kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Totoo. Go, dude. Kanina, Isa, pinakikinggan namin yung sinasabi. Parang ikaw nga tama ba? Meron akong na-recall na parang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, pero siya yung ayaw na makipaghiwalay sa'yo. Tama? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Actually, wala naman talaga sa kanya yung desisyon Nasa sayo nga. Nasa sayo. Oo. Kung ayaw mo na talaga, then you can always leave. 'Di ba? You can decide now na, iwan ko na tong taong to. Wala sa kanya. Hindi porke sinabi niya na ayaw ko mawala ka sa buhay ko, ibig sabihin yun na yung susundin nating desisyon. It is also your choice to stay. And you wanna give it a try. And that's okay. Yes. Ako, lagi kong nasa isip na okay lang kahit maubos ako. Okay lang kahit ibigay ko lahat. Basta, manalo matalo ako, wala akong pagsisisihan. Na kapag babalikan ko yung pagkakataon na yun, na lumaban ako, durug na durug ako, wasak na wasak ako, alam kong binigay ko lahat. At lilingon ako na, masasabi ko, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ganun! Walang regrets. Walang regrets. Ganyan din ako. Tama. And yung ganong klaseng mindset, dude, hindi naman talo din yun Kasi Wala. alam niya din sa sarili niya na babalik at babalik siya sa sarili. Yes. And sabi mo kanina, di ba, may 6 months ka pa. Tama ba? 6 months? 6 months yung sabi mo, sige, let's try to work Tapos this yun, out. after a week, nag-usap kami. Yun nga, nag-lay ako ng cards na 6 months, yan, therapy, ganyan. Siyempre, conditional na di ba? Siyempre, ganyan. Tapos ako rin, Si Isa nawala bigla, dude. Nawalan siya ng connection. and sinabi ko talaga sa kanya, pili mo na lang siya kasi sabi niya, hindi talaga, wala lang yun, ganyan. Actually, naging petty pa nga ako kasi alam mo, binato ko ng itlog yung Itlog ng bato ko ng itlog, alam mo yun? Kala ko binato mo yung itlog niya. Wala na siyang itlog, ang baba ng testosterone niya. Ay, okay, binato mo siya ng itlog. Makatulong yan. Ito yung mga bakuran niya. Ang bakuran niya. E di pagod siya maglinis nun. Ganon. Oo. So, alam ko talaga na nag-cut ties na sila kasi hatred na yung nararamdaman niya sa partner ko. Kasi nga, hindi siya hindi siya pinagtanggol or Tapos siya, ganun. Kumbaga parang klaro na yung dun sa babae. Yung sa babae ba, Pinay o o may lahi? Ano? May lahi. Puti siya. Ewan ko anong lahi niya. Puti. Puti. Ikaw sa pula siya sa puti. Charot lang. Tsaka naman niya. Sabi ko, sabayan, hindi ka na nga alam, tsaka pa. Ay, kumbaga nasa king size bed na, lumipat pa ng papag, ganun. Kaya confident naman talaga ako na hindi niya yung yun. Bakit, Isa? Ano bang... Sinabi niya, sabi ko, bakit ba nagsimula yung ganyan? So, nagkaroon sila ng farewell drinks nung isa nilang kapitbahay. So, yeah, sama-sama. Doon na, nagkapalitan ng number. Sabi ko, tapos, sabi niya, kasi daw, there's an opportunity
ayun na yun. Yun na nga, sinabi mo, DJ Titan Jello, na natukso nga, sabi niya. There was the opportunity daw kasi, sabi niya. Sabi ko, Lalaki kasi hanggat may pagkakataon na makalusot, Yes. lulusot. Totoo yun Ako, ayoko nang linisin at maghugas kamay bilang ano. Kasi realidad yan eh. inamin Realidad niya yan. Inamin din naman Yes, niya. yun, Part yan nung inano yun talaga. Sabi niya. Kaya nga dapat ang babae, yan ang magkokontrol talaga sa pamilya. Ako naniniwala ko doon. Ang tibay ng relasyon na mag-asawa, magkabiyak, mag-partner, mag-girlfriend, boyfriend ay nasa babae. Kung gaano niya paano i-handle yung relasyon. Kasi kaming mga lalaki, walang kwenta. Totoo yan. Kung makakalusot, lulusot yan. Totoo. Pero hindi lahat ng lalaki doon. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Pero, ako, alam ko. Di ba? 99.98%. Kung may 99.9.9% ay aminado ko. Hindi, totoo yan. Alam ng mga nakikinig yan kung kaya lumusot, lulusot. Kasi may mga lalaki din. Alam mo, dude, bakit mo kailangan lumusot? Kung sa pagkatao mo, hindi ka naman talaga ganun. I think it all boils down into the character of the person. Sabihin na natin na God created man and woman na okay, may ganitong klaseng values, behavior, whatever, and meron tayong original sin, and sabihin na natin na DNA ng mga lalaki na polygamous sila by nature. Pero may mga kilala din akong lalaki na napakatitino. Like, hindi ka titingin sa compatibility ninyong dalawa kung sakaling yun yung parang basehan mo of having a relationship with this person. But you will always look at the character. If this person is actually trustworthy and merong integridad. Tatandaan niyo po ang integridad, yan po yung kahit walang nakatingin, gagawa siya ng tama. Integridad yan. And isa yan sa mga pinakamagandang values at pinaka dapat meron ang isang tao na pipiliin mong maging partner habang buhay. Yes. Integridad. Even if nobody's watching and even if you are not watching, he is still making the right decision. Na kahit 10 babae pa ang nakaharap dyan na nakatupis ang pipiliin niya. Yung pang 11. Charot! May darot! Biro lang. Pero ano yan, Isa, nakikiisa kami sa'yo, may Yes. kasama ka. Kung yung sabi mo nga kanina, nina-navigate ninyo, then navigate this. 'Di ba? Mag-isa ka, dalawa kayo, then you'll figure it out. Tawag ka sa amin kapag may decision ka na at nakalaya ka kung saan mo man gustong palayain yung sarili mo. Yeah. Kaya nga masaya naman kami, ewan ko ba. Sabi mo nga, DJ Titan Jello, hanggat lulusot, diba? Kung hindi ko pa nakita yung hard evidence talaga na CCTV na yun. Hindi Tanggi lang ng tanggi. Wala naman umamin Tinatawag ka din talaga ni Lord. Oo, kasi DJ Rocky, dasal ako ng dasal. Please, ipakita mo sa akin. Alam mo yun? Alam mo, effective yung prayer na yan. Totoo. Share ko lang sa'yo i-share ko lang sa'yo yung prayer ko nung nahuli ko din yung ex ko Ang prayer ko, Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, pakita mo sa akin, kahit wasakin mo ko. Sabi ko pa, Lord, if he's not really the one for me, please break my heart. Ganong klaseng prayer yung piniray ko. Then kinabukasan, wala pang 1 linggo pinakita niya sa akin lahat ng ebidensya. Tapos wasak na wasak ako. Ito yung pinagdasal ko and I will face the consequences of my prayers. And kung ano yung hiniling ko. So, binigay na sa'yo. Ano pa yung gusto mong matanggap para talaga mabigyan ka ng magandang direksyon? Ang dasal ko na lang talaga bigyan ako ng lakas ng loob at i-guide lang niya talaga ako at ipakita sa akin yung dapat kong makita. Na kung nagbabago ba siya, ipakita sa akin, or kung naman hindi, ipakita na lang sa akin. So,
ayun lang talaga yung dinadasal ko. Tsaka, yung ano ko, yung health ko, feeling ko kasi naaapektuhan na rin. Kasi hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog ng maayos. Alam mo yun? So, yun na lang, yung dinadasal ko. Hindi ko na dinadasal na sana siya na. Alam mo yun? Kasi kung doon lang ako magfo-focus, wala, madidisappoint lang ako kung hindi man siya. Ayun na lang. Isa, Yes, hello? may gusto ka bang last message na ibitawan ngayon? Sa kanya, sa sarili mga- mo, o sa mga tao? Sa mga tao na lang na nakikinig, alam ko, sometimes, may mga ganyan tayong na-experience tapos gusto natin gumanti. Hindi naman lagi dapat gumaganti kasi hindi naman natin masasapawan yung mali ng isang mali. Ito na lang yung sana gawin yung inspiration yun. Ginawa ko na nagpakatatag tapos inintindi yung partner. Kung may pagbabago, di maganda. Kung wala, wag din mag-hesitate na mag-walk away. Tapos, yun nga, dahil sa hindi ko pag-open up ng problem kung ito sa family ko, sa friends ko, ngayon ako naman yung nagkakaganito, walang peace of mind, medyo nagkakasakit na. Sana, kung may makakausap man tayo, gawin natin yun. Katulad ko ngayon, tumawag na lang ako dito para maglabas ng nararamdaman. And then, medyo na gumanggang yung loob ko kasi nandiyan naman kayo, DJ Rocky and DJ Tangelo. So, thank you. Thank you sa pakikinig. And good night sa inyong lahat. Oh, thank you also. We wish you peace of mind and we will pray for you. Thank you so much, DJ Rocky. Ingat, Isa. Ingat din sa inyo. Thank you po. Thank you. God bless, Isa. God bless you all. Salamat. Partner, Partner. may gusto ka bang sabihin? Nasabi ko na lahat halos yata kanina eh. Ano pa bang, may tumatakbo sa isip ko habang nag-share siya. Parang nakita ko yung sarili ko dati. Totoo. Oh dude, nakahuli din ako dati eh. Ako naman yung nahuli, ganun. Baka ikaw yun. Baka we're on the same relationship. Hindi, pero kidding aside, ako yung nakahuli. And pag may instinct din talaga, God's gift yun eh, para alamin mo kung totoo o tama o hindi, mali yung yung nararamdaman mo. It is there para protektahan ka sa mga gustong makapanakit sa iyo. Diba? Intentional man yan o hindi intention. So, pakinggan nyo rin yung instinct ninyo. And kapag hindi talaga kayo makatulog gabi-gabi, kakaisip kung may ginagawang mali yung partner mo, then maybe it's time para ikompronta siya. Kung hindi talaga umamin, then pagdasal mo. Nabigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kasi nakikinig siya eh. Alam mo, isang prayer ko lang talaga nun, dude. Biglang boom! Sakit ng puso ko nun. Alam mo, nasa love radio ako nun. Nung nalaman ko yung balita, tapos, nakita ko mismo. Tapos, nagdi-DJ ako, dude, mugtong-mugto yung mga mata ko. Tapos biglang papasok pa yung kantang, sana sinabi mo para di na umasang tayo sa huli. Kahit hindi naman talaga ganun yung tema ng ko. Nung pinagdadaanan ko. Tutugtugin ko nga. Pero alam mo yun, parang sakit. Wasak na wasak ako. Yun yung wasak na ira ko. Pero yun nga, pag napalaya mo yung sarili mo sa maling tao, mas magkakaroon ng pagkakataon yung mundo at ang Panginoon na maipakita sa'yo kung sino talaga yung tamang tao para sa'yo. Kailangan mo lang talagang pakawalan yung maling tao na yun. Tama. Pero minsan naman meron tayong tinatawag na character development na hindi porke nagloko siya dati, manluloko na siya habang buhay. Tama. Nag-grow ang isang tao. Yes. Katulad lang din natin, 'di ba, na nagkakamali tayo.
Ano yan? Tatatawa si Titan Jello dito sa sinasabi ko. Mag-rebat ka dito pagkatapos ko magsalita. Wala. Pwede mong sabihin kung ano man yung ano. Maganda mga sinasabi mo. Pinagtatanggol lang nga kita dito, huy. Maganda yung mga sinasabi mo. Pinagtatanggol ko si Titan Jello dito na ano. Kung dati, manloko ka. Ngayon, pwede ka na maging matino. Maganda yung mga sinasabi mo dati. Tama Ayun. yan. Tama yan. Kasi may tinatawag na character development. Totoo yun. Agree. Minsan kasi nandun tayo sa stage, lalo na yung sa mga lalaki na napaka ano pa natin. Mapusok. Mapusok. Wala pa tayong masyadong hindi pa nadidevelop yung emotional intelligence natin. Ay, yung galing mo dun, dude. Tsaka yung iba hindi pa nakikilala talaga si Lord. Sarili, tsaka si Lord. Dapat, yun, kilalanin mo rin dapat talaga yung sarili mo na makontento. Yun lang naman. Aralin mo kung paano makontento, no? Pero darating at darating yung puntong makukontento ka eh. Parang, alam mo yung state siya, bigla, na parang Hirap kontento na ako. Mahirap. Mahirap ka din. Yung mga panahon na yun. Hindi totoo. Oh, so paano mo na workout na, okay, kontento na ako? Sige nga, bigyan mo ng idea yung mga kabisyo natin. Darating kusa na lang mararamdaman mo yung, hindi ako kilala na ako ng mga listener dito na hindi naman ako nagmamalinis sa sarili ko. Sabi ko nga, ako isa sa mga produkto na may mga kasalanan din sa buhay. Kung bakit ako nandito, nakaupo, siguro dahil din sa mga nakaraan ko. Kaya rin ako nakakapagbitaw ng mga salita na advice sa mga listener natin. Ako, isa akong produkto ng may mga pagkakamaling desisyon. 'Di ba? Na ang hirap itama. And na-realize ko na sa mga pagkakamali pala na 'yon, dapat embrace mo lang siya. Dapat hindi siya yung nagkamali ka at dapat sanayin mo yung sarili mo na paulit-ulit mong ginagawa 'yon. Dapat yung pagkakamali mo na 'yon ay maging lesson sa'yo na di mo na dapat ulitin. Kung alam mo ngang hindi maganda yung naging resulta sa pagkakamali mo na yun, bakit mo pa kailangan gawin ulit? So, dun papasok yung matututo ka na, magmamature ka na, at papahalagahan mo na kung anong meron ka ngayon. Kasi kung ano man yung mga nawala sa'yo noon, dahil nga sa mali mong desisyon, ay ayaw mo nang maulit yon sa pangalawang pagkakataon na meron ka ngayon. And naiintindihan ko rin si Isa doon sa nararamdaman niya kung bakit niya rin pinaglalaban ngayon yung relasyon niya. Kasi naloko siya, nasaktan siya. So, ayaw niya na ulit mangyari na maiwanan ulit siya. Ayaw niya na ulit mangyari na maghanap ulit ng ibang tao na kikilalanin niya dahil kontento naman na siya. Kontento na siya doon sa tao na yun, ngunit hindi nga lang inaasahan na yung taong nararamdaman niya na yun na yung the one niya ay nakagawa ng kasalanan. Pero tama ka din doon sa sinasabi mo na ang tao hindi porket nakagawa ng kasalanan ay hindi na pwede magbago. Lahat tayo may karapatan magbago at choice natin sa sarili natin kung saan ba talaga tayo. Doon sa pagpapatuloy mo ng maling gawain o marirealize mo na dapat maging tuwid ka na. So, yun yung nangyari sa akin doon. Nandun ako sa baliko pa rin. Akala ko naman ang pinupunto mo nandun ka na sa tamang daan. Kidding aside, pero nandun na tayo sa tamang daan, partner. Di ba? Maraming salamat din sa mga kabisyo natin. At sa'yo, Titan Jello, kasi biruin mo, na ibabahagi natin dito yung mga nakaraan natin, no? Yes. Kahit na dami nating mga nare-reveal bigla, parang, ay, ito pala yung mga background ni Titan Jello dito. Di ba? Kaya, ang reason kaya tayo nasaktan siguro ng mga sobra. Kaya tayo na, ako lang pala. Hoy, parehas naman. Nagkamali ka? Ako lang yung nagkamali. Hindi, duda. Ikaw yung nasaktan.
feeling ko, eto kumbaga hindi rin naman natin din sasabihin na parang wala na tayong mga pagkukulang, 'di ba? Yes. Ano yan it takes two to tango naman. Hindi rin ako magmamalinis, dude, na parang lahat kasalanan lang ng ex ko. Hindi naman ganoon 'Di ba? Parang kapag may isang nagkamali dyan na major pagkakamali, hindi lang dahil sa nagkamali siya o natukso lang siya. Meron niyang mga underlying reason. So, pwedeng nagkulang ka ng oras sa kanya. At ako, dude, aaminin ko talaga ngayon. At inamin ko to sa kanya yun, nagkaroon kami ng closure na nagkulang ako ng oras. Na hindi ko siya masyado nalaanan ng oras kasi sobrang dami nangyayari sa buhay ko. Sa'yo oras lang. Sa'yo? Iba. Sumobra ako. Sa hinanap na babae. Hindi ka side, pero pinapagaan lang natin ang inyong Oo. umaga. At, Totoo. Ay, umaga na pala. Umaga na, morning. Natin na po. Morning, Kill. Good morning! Call! Good morning, Tim! Uy, baka mamaya hanggang pang umaga tayo. Uy, bakit hindi? Kaya namin yun! Practice niya natin! Wait lang! Sure ka na ba dyan? Ha? Sa bagay, pwede rin naman. Tao po. Uncle, Tits. Baka gusto nyo din ng gabi. Subukan nyo rin. Oo, kung gusto nyo lang, swap lang one day, di ba? Kasi, oo. A day, ay alam ko Ay, na, ba't hindi kayo challenge, no? Oo, Gawin one day kaya natin. challenge. Swap muna. Feel good morning, tapos secret pal top secret. Yan. Ah. Pwede yun, no? Oo nga, no? Mga boss, baka naman. Petition Subukan for lang natin. challenge. Oo. Petition for challenge, no? Dapat ganito yung mga balita ni Uncle dun, no? Good evening, Luzon. Mindanao. Ayan, no? Tayo. Good morning, Rocky! Good morning, dude! Ako ka sa'yo? Anyway, tapusin na natin tong programa na to ngayon. Nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Hantog po namin awitin sa inyo is a beautiful song. Hoy, sabi mo parang bull. Sabi mo, bull song. Ano A yan? beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Itinapon ng boyfriend ko ang 7 years namin para sa babaeng nabuntis niya. Simula first year high school kami hanggang sa pagtungtong sa college. Grabe, masasabi kong smooth at kalmado ang relasyon namin. May mga konting away at misunderstandings. Pero at the end of the day, naayos namin. We were each other's first love. First in everything. And even first heartbreak. Parehas kami nag-aral sa isang pribadong Catholic school. Kaya strict yung mga teachers namin. At ang expectations ng mga tao sa amin napakalaki. Parehong edad, parehang school, at parehas na classmates. We started off as friends and eventually as lovers. Everyone thought it was cute and it's temporary, pero hindi naman. First year of our relationship, halos araw-araw kami nung nag-aaway. Pero tungkol naman sa mga maliliit lang na bagay. Siguro tinatansya pa namin yung isa't isa. Kinikilala at inaalam kung ano man yung sa amin. Basta everyone knew we were in a relationship. Akala ng parents ko, puppy love lang. Pero masasabi ko, true love yun. We were both young. 13 years old. Pero yung feelings namin para sa isa't isa, totoo. Sa mga panahong yun, hanggang halik sa pisngi pa lang kami at holding hands. Came second year of our relationship. We were reprimanded by our teachers dahil daw sa PDA. Mag-classmate pa rin kami,
Tapos, halos buong araw pa kami magkasama. We were told to limit our move pareho. So, nalimit yung pagsasama namin sa loob ng school. Hindi na kami seatmate, hindi magkasama sa kantin. Wala naman kaming ginagawang kababalaghan. Pero ang gusto ng school, wag naming ihayag yung relationship namin. But eventually, we got through. We were each other's rock. Hatid sinundo niya ako sa araw-araw sa bahay. Sabay gumagawa ng homeworks, nag-aaral, nagko-computer, kumakain at lahat-lahat na. Our parents both knew about our relationship at masaya sila about it. Basta daw, alam namin ang limit namin. At pag-aaral daw ang uunahin namin. Then, it was our 3rd year anniversary when I gave myself to him. Parehas kaming senior high school. Graduating. Full of dreams. Isang mahalagang bagay ang ibinigay ko ng buong buo sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. At sa mga panahong yun, wala na akong ibang iniisip kundi siya at ako hanggang sa huli. Umpisa nang nakagraduate kami sa high school, mas naging open kami sa relationship namin. Parehas namin kinuha ang nursing kasi easy na lang yun para sa amin para makapagtrabaho kasi nurse yung mama ko sa US at ahente naman ang daddy ko. But first sem pa lang, ayaw ko na. Kaya nag-shift ako ng tourism. At siya, yung kurso para makasampa ng barko. And then, doon namin natutunan na yung kursong kukunin mo ay dapat bukal sa loob mo at talagang gustong-gusto mo. Yung alam mong doon ka mag-excel at hindi dahil sa kailangan ng malaking sweldo. Dahil kayo at kayo rin yung magsasuffer once na ayaw niyo yung kurso ninyo. So, ayun, tuloy yung relationship namin at mas naging hayag pa. Malaya kaming nakakatulog sa bahay ng isa't isa. Hanggang sa na-develop din yung feelings namin for our families. Both sides. Tinuring ko na rin na pamilya yung pamilya niya. My parents lives in the US already. So, nagpetisyon na ako nila mama. Pero ang sabi ko, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. Mas pabor sa pamilya ko kasi mahal ang college fees doon kaysa dito. May mga buwan nga na hindi na ako umuwi sa bahay. Sa boyfriend na ako nakatira. But it was okay to my family, ika nga nila. Kami naman yung magkakatuluyan. Kulang na lang daw ay kasal. 6 years in a relationship. Sobrang chill ng relationship namin. Kilalang kilala namin yung isa't isa. Nakatatak na sa isip namin na kami na talaga hanggang sa huli. Kami na talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Walang away. Talagang panatag ang loob mo na sa sobrang panatag, sa sobrang chill, sa sobrang contented at sa sobrang okay ng lahat, nawalan ng spark. Nawalan ng kilig. Nawalan ng panahon. Nawalan ng time. Nawalan ng love. For 6 years, parang naging routine na namin na walang iba kundi kami lamang. Na sa sobrang bilib namin na kilala namin yung isa't isa, hindi na namin nagawang spice up yung relationship namin. Na ang 6 years naming pagsasama, may mga pros and cons. For being in a committed relationship for such a young age, may factors din, may effect. Yung buhay ko, nakadepende at nakaangkla sa kanya. Yung mga taong kilala niya, kilala ko din. Yung di mo nagagawang mag-explore at mag-enjoy sa buhay na yung single because you were in a strong and committed relationship. Sa bawat bagay na gagawin namin, merong siya at ako. Siya at ako na laging magkasama.
Nauna siyang nakatapos sa akin ng 1 year. Ang pangako namin noon, once nakatapos na kami ng college, magpapakasal na kami. Which is okay na sa family namin. May venue, may mayor or judge, may suporta at basbas sa pamilya namin ang desisyong yun. After he graduated, naganap siya agad ng agency na mapapasukan. Naghintay na naghintay hanggang sa pinasya niyang mag-call center muna. Ang rason niya, pinag-iipunan niya daw yung pang-honeymoon namin. When he started working, I was so patient enough. You see, kahit 6 years na kami, sinusundo niya pa rin ako. But when he started working, ang sabi ko, wag niya na akong sunduin. Kasi madaling araw yung trabaho niya. At yung oras na ihahatid at susunduin niya ako, itulog niya na lang. Saturday and Sunday naman yung day off niya, kaya yun na lang yung time na gagamitin namin para magkasama kami. Noong una, once or twice a week lang kami nagkikita. Hanggang sa naging once every 2 weeks. Hanggang sa naging once every month. Hindi ko naman iniisip yun kasi naging busy din ako sa thesis ko. Pero mas naging busy siya sa trabaho niya dahil na-promote siya. Sa isip ko, okay lang yun kasi para naman sa future namin yun. Hindi pumasok sa isip ko na may iba siyang pagkakaabalahan. Hindi pumasok sa isip ko na he will cheat on me. That he will hurt me. Kasi nga, diba? 6 years na kami. Forever and always. Nicole and Luis. Then one day, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, babe, overnight ako sa classmate ko na si Angela. Gagawa kami ng thesis. So, my thesis group decided to work with our thesis sa isang 24/7 na coffee shop. Para iwas mema sa bahay ni Angela. Usually, mabilis mag-reply si Luis. But that day, it took him a day to respond. Nalipat ang trabaho niya ng 12 to 10 p.m. Simula nung na-promote siya. Pero kahit na nag-iba ang sked niya, madalang kami nagkikita. 2 a.m. na siya nakapag-reply sa akin. Saying, okay, ingat ka. Di na kita masusundo tomorrow. Work kasi. I replied, sorry, did I wake you up ba? Okay lang, I understand. After 15 minutes, he said, yeah, it's okay, I'll go back to sleep. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko na si Luis doon sa mismong 24/7 coffee shop na pinuntahan ko, nakapila sa counter. At first, akala ko namamalikmata lang ako eh. But I was so certain it was him. I was about to go down to meet him nang makita ko a girl approached him. Parang naistatwa ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Naninikip yung dibdib ko na parang nawalan ako ng lakas. Kung nakikita ko lang yung sarili ko sa mga panahong yun, alam ko namumuti na yung mga mata ko sa sobrang kaba. Yung wisyo kong antok na antok, biglang gising na gising. I wasn't able to talk. I wasn't able to move. I was frozen. Nakita ng mga kagrupo ko yung reaction ko. Tinanong nila ako kung okay lang daw ba ako. Kasi para daw ako nakakita ng multo. Nagdahilan ako na may nararamdaman akong palpitation sa puso ko. Sabi ko baka nasobrahan lang ako sa kape. Pero sabi nga nila, ang intuition ng babae kakaiba. My mind says dinuloko ako ni Luis, but my heart says otherwise. Nag-order lang sila ng babae at umalis din. Parang sasabog na yung isip ko sa kakaisip kung sino at bakit nagsinungaling si Luis sa akin. Pero dahil mahal ko, I gave him benefit of the doubt. Sabi ko baka ako katrabaho niyo yun or kapitbahay.
Pero sino niloloko ko? And then, as days go by, nagkakaroon na ako ng speculations, doubts, and questions. Mas nagde-demand na ako sa kanya na magkita kami araw-araw. Hindi nga ako minsan pumapasok sa first subject ko kasi pumupunta ako sa kanila. Kailanman hindi ako nagtanong, nagsabi at nagpaalam sa kanya nang nakita ko. I started having this crazy FBI/NBI habit. I stalk every Facebook friends he has. And when I tried to open his Facebook account, tsaka yung messenger niya, iba na yung password niya. Nag-away kami. I asked him bakit niya pinalitan yung password niya. Ang sabi niya, may nag-try daw mag-hack ng FB niya. Tapos sabi daw ng FB, mag-change daw ng password. Sabi ko, bakit di niya pinaalam? Nakalimutan lang daw niya. Pigilit kong kinukuha yung FB password niya pero ayaw niyang ibigay. Sabi pa niya, privacy niya daw yun. Sabi ko, girlfriend niya ako. Open kami, kaya may right akong malaman. After 2 days of asking, binigay niya din. Sabi niya, naluloka na daw ako. Tamang hinala daw ako. Hindi niya daw ako maluloko dahil 6 years na kami. At wala daw ako makikita sa FB niya. True to what he said, wala nga akong nakita sa FB niya. But one time when I was at his home, doon ako natulog sa kanila. Tinatago niya yung cellphone niya. At kung ginagamit niya man, panay ang text niya sa Viber. Na at hindi niya pinapakita sa akin. So I asked him, sino ka Viber niya? Sabi niya, ka-office mate niya daw. May group daw sila sa Viber niya. Noong time na naliligo siya, iniwan niya yung phone niya na naka-charge. Pero nakapatay. I turned it on. Hindi niya napatay yung wifi kaya the moment the phone was connected to the internet, nag-pop up yung mga message from the Viber. Ang sabi, tell her to go home na. Tell her need ka sa office. I miss you. Please pauwiin mo na yan. Tutuloy pa ba tayo, babe? Hindi ko magawang i-open yung cellphone niya dahil nakalock. Dahil may CR yung kwarto niya, alam kong dinig niya yung mga nag-message sa kanya. Kaya kahit nakahubad at basang-basa siya, lumabas siya ng banyo with a worried face. So I asked him, may dapat ba akong malaman? Tahimik lang siya. May sasabihin ka ba sa akin? Pakipaliwanag nga nitong message mo sa Viber. He answered, nagtutuda ka ba sa akin? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Wala din dapat akong ipaliwanag dahil wala yan. For 6 years, ngayon ka ba magdududa? Sino nga yan? Sabi ko. Grabe. Alam ko may something. Wala nga Umuwi ka na nga. Marami pa akong gagawin. Sabi niya. Alam kong di siya aamin, kaya labag man sa loob ko umalis ako. Over 1 month, hindi kami nag-usap ni Luis. Wala akong na-receive na text o tawag mula sa kanya. Di rin ako nag-abalang mag-communicate sa kanya. Yun yung pinakamahaba naming hindi pag-uusap. Alam kong may mali. Alam kong may hindi siya sinasabi. Masakit mang tanggapin at isipin pero damang-dama ko na may iba siya. April 1 graduation ko. Lahat pumunta, pati family niya. Na-late pa nga siya kasi may biglaang work lang daw. Hindi kami nag-iimikan. Kahit lumipas na yung 1 buwan, may tension pa rin sa pagitan namin. Natapos yung graduation, kasama yung pamilya niya at pamilya ko, nag-dinner kami sa labas. Bungad ng papa ko. Ngayong tapos na si Nikki, baka pwede na kayong dalawang magpakasal. Oo, set yun na yung date para makapagpamanhikan na kami, sabi ng papa niya. Tahimik lang kami parehas. Magkatabi lang kami pero feeling ko ang layo-layo niya sa akin. Yung parang hindi siya yung lalaking pinaglaanan ko ng buong buhay ko. Yung parang ibang tao na siya. Yung awkward na katabi siya. Wag lang muna kayong mag-anak ha? At para ma-enjoy nyo muna yung pera ninyo mula sa trabaho. Dagdag ng mommy ko. Pero sumagot siya.
Ay, wala pa po sa plano namin ni Nikki yung mga yan. Sa ngayon po, mas mabuting magtrabaho po muna kami para makaipon para sa kasal. And then right there in that moment, naramdaman ko nag-alangan siya. Hindi siya makatingin sa akin kasi alam kong may involve, pero nagbubulag-bulagan ako. Natapos yung dinner, hindi kami nakapag-usap. Hanggang sa nakauwi kami ng bahay, hindi namin pinag-usapan yung nangyari nun. And then sabi ko magbabakasyon na ako sa US. And then, okay naman. Nagbi-video call naman kami. Nakaalis ako ng bansa. And then, mag-iisang buwan na ako sa US. Nang biglang may nagsabi sa akin, isang kaklase ko dati, nasabi nakita niya daw si Luis sa isang clinic. May kasamang buntis na babae. Hindi daw kaya ng konsensya niya na hindi sabihin sa akin dahil kitang-kita daw niya kung paano alalayan ni Luis yung babae. Noong una daw akala niya ako, pero iba daw yung itsura kaya pinagpalagay niya na kapatid ni Luis. Pero wala namang kapatid si Luis na ka-age ko. His sister was 15 years old. Malaki na daw yung siya ng babae. 6 to 7 months na daw. So ang ginawa ko, pinasya kong umuwi ng Pilipinas para i-confirm. So yun. Pumunta ako sa kanila pero wala siya. Yung andun lang si mama niya. Sinabi ko kay mama niya lahat ng mga pinagdududahan ko about Luis. Sabi ko sa kanya, Tita, hindi na naman po ako iba sa inyo. 7 years na po kami ni Luis. Anak na din po yung turing niyo sa akin, kaya kung may kalokohan man po yung anak ninyo, pakisabi na po sa akin kasi ayoko pong niloloko ako. At doon napaiyak si Tita. Hindi ko alam kung bakit, dahil ba sa awa, konsensya, takot. Ang sagot niya, mas mabuti na daw kay Luis manggaling. Kaya ng gabing yun, hinintay ko yung pag-uwi niya at ang pag-amin niya. Nang magkakaanak na kami ni Margo. Sorry Nick, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang mabuntis siya. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hindi ko sinasadyang saktan ka. At napahugulgul ako. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin to? 7 years. 7 years ng buhay ko sa kanya lang umikot. 7 years na inalagaan ko yung relasyon. 7 years na minahal ko siya ng buong buo. Walang kulang, nag-uumapaw pa nga, pero bakit? For 7 years, sinahayang niya lang. Okay lang sana na nangaliwa siya, pero ngayon buntis yung babae, tapos may batang involved. 7 years of my life was put into waste. Masasaktan ako nung sinabi niyang, hindi ko siya mahal, ikaw yung mahal ko, natukso lang ako at andyan lang siya palagi sa akin, yung inaalala ko lang yung bata. Patawarin mo lang ako, susuportahan ko lang yung baby, ikaw yung pakakasalan ko. I realize, di ba kung mahal mo yung tao, hindi mo masasaktan? Eh bakit niya ako sinaktan? Bakit niya ako niloko? Kasi kung mahal mo yung tao, sapat na rason na yun na hindi ka gumawa ng ikakasira ninyo. Kasi kung mahal mo yung tao, hindi siya sasaktan ng ganito. Tinanong ko siya, be honest, mahal mo ba siya? May nararamdaman ka ba sa kanya? Sagot niya, hindi. Ewan. Di ko alam. Di ba kung mahal mo yung isang tao, hindi mo sasaktan? Eh bakit niya ako sinaktan? Bakit niya ako niloko? Kasi kung mahal mo yung tao, sapat na rason na yun para hindi ka gumawa ng ikakasira niyo. Kasi kung mahal mo yung tao, hindi siya nasasaktan ng ganito. At anong klase akong babae kung ipagkakait ko sa bata yung ama niya?
Di ko man alam pero ramdam kong mahirap sa mga bata ang walang kinagisnan na ama. Tinanong ko siya. Tinanong ko siya ng harapan. Be honest. Mahal mo ba siya? May nararamdaman ka ba sa kanya? Hindi. Ewan. Di ko alam, Nikki. Sapat na sagot na yun. Para sa akin, para lakas loob na talikuran ng 7 years. Sapat na sagot na yun para kalimutan ng 7 years kong inalayan ng puso ko. Oo. Kakalimutan ko yung 7 years. Yung taong 7 years ko binigyan ng pagmamahal. Alam kong mahal niya yung babaeng yun. At alam kong gulong-gulo na siya ngayon. Ilang beses pumunta ng bahay si Luis para sa wala. Hindi ko siya kayang kausapin kasi nasasaktan pa din ako. Then, nagkaroon ng idea ako na i-meet yung babaeng nabuntis niya. Nagkita kami. She was beautiful. And she was glowing. For 7 years with Luis, there were times that we never used protection. Or we've been very careful. But for those years, minsan hindi na-delay yung period ko. Never akong nabuntis. But this woman, ilang buwan niya palang nakikilala pero nabuntis na niya. I was so kind and generous enough to buy some newborn stuff for his baby. Oh, binilhan ko yung bata ng mga gamit. Lalaki daw. Na kahit grabe yung sakit na ginawa sa akin ni Luis, di ko magawang magalit dun sa baby niya. Hindi ko na hinintay na makapanganak yung babae. The moment I left the Philippines, I knew we were over. Unti-unti, hinahayag na nila yung relationship nila sa Facebook. Posting some maternity shots and then welcoming their son. Pero si Luis, he was so persistent to win me back. Nung bumalik ako ng US, halos araw-araw ako nagparty. Walang araw na hindi ako laman ng bar doon. Walang magagawa si na mommy kasi alam nilang nasasaktan ako eh. And yes, I'll be hypocrite if I say hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki. There was a moment na every week, iba-iba yung lalaking nakakasama ko sa kama. Mostly men I met on Tinder. Hindi niyo ko masisisi. Because for the past 7 years, I devoted my life, myself for Luis. Yet he cheated on me and got someone impregnated. Pero kahit ganun yung ginagawa ko, di ko pa siya makalimutan. Kaya kahit alam kong masaya na siya sa bago niyang pamilya, pinasukan ko yung relasyon nila ulit. Oo. This time I'm the third party. He
did support his son. Kaya lang, now, I'm pregnant with my first child. Yes, I got pregnant by a different guy. Hindi yun si Luis. And I might abort it.